Atong ipadayon mga igsoon karong hapon ang pagtuon sa people in the New Testament. Ika 131. Katapusan nga bahin sa pagtuon sa kinabuhi ni Judas Iscariot. Let's all stand. Magampot ta mga igsoon. Most gracious Heavenly Father, once again we come before you asking you, O God, to bless us with your wisdom. Allow us to understand your message, and not only to understand it, Lord, but to be able to live with it. Ayaw gitugot, Lord, nga ang matag mensahe nga madawat namo amo lang isalikway. And please use me, empower me once again for your glory. We pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. Again, si Judas, mga kaigsunan, may numduman siya as the apostle who betrayed Christ. Ikaw, sa unsa ka nga klase gusto mahinumduman? If people will talk about you, mingon na, kato si Kuan, katong sa asa ka gusto mahisgutan. Kay kita mo set anak mga igsoon. Gialaw ta si Ginoo to make a testimony that people may see. Mao na gusto niya mga kaigsunan nga sa atong paghimo og testimony, kuyog siya. Para sa atong pagbuhat sa atong kinabuhi, siya'y makita. Kay once na kita'y makita, negative ang gawas mga igsoon. Kay sa dihang wala pa tay Kristo sa atong kinabuhi, negative man jud. Mo negative man gani sa dihang naan na siya. No? Kay di man gyud nato ma-perfect ang atong pagiglakaw sa Ginoo. Mga slide man gyud ta, masipyat man gyud ta. And that is why God's command to the church is not to judge each other, but to help each other. So, kay helping each other man ang gimando sa Ginoo, kita nga naa sa kasaypanan, willing ta nga mo admitar ug willing ta magpatabang. Kay ang mahitabo manggod sa mga kasimbahanan, kung kinsa ang nasayop, maupay, lisod, i-reach out. Mao na'y kasagaran na hitabo sa mga kasimbahanan. It means Satan is in control. Kay dili man na mao'y mando sa Ginoo. Ang katong nasa spiritual side, restore such a one, nga katong na sipyat. Mao'y mando sa Ginoo. Pero kung ang nasipyat, lisod kayo i-reach out, mo nang walay unity nga mahitabo. And if there is no unity, wala natas kabubuton sa Ginoo. Maka-insert si Satan. Just the same nga si Satan naka-insert kang Judas mga igsoon. Ang luoy lang ani ni Judas tungod kay wala pa'y eternal salvation. Nakaamgo man siya, pero wala siya nakaamgo nga nibalik siya ni Christ. Lahi ang iyang gibalikan. Ug mo na ito may isgutan karong hapon. Sumpayan lang ni nato mga igsoon og tulo. Ato nang naisgutan ang upat, ari na ta sa ikalima. Number 5, controlled by Satan. Naka-insert si Satanas sa iyang kinabuhi ug wala lang naka-insert mga igsoon, Satan was able to control him. Ang atong isgutan ani is his spiritual collapse. Mutuo ba ta nga sometimes ang atong kinabuhi naasad tay mga collapses sa atong spiritual life? Nga murag down kaayo ang atong kinabuhi ba, murag tasteless na ang atong spirituhanong kinabuhi sa pulong sa Ginoo. Unya kusog na kayo ta mutanaw og kanang mga bisag unsa na lang diha sa online, mupap-up review ng Lighthouse BBC Cebu,
imo dayon i-scroll. Naala sa ning dagwaya ni ay. Di ba? Nya labi nang naa ka sa Facebook, mutingog ra bala dayon. Dali-dali gyud og labtik. Mabito mga short na atong gibutang sa Facebook kay labtikan naman. So if you want to hear the message, you need to go to the link. YouTube. So na-collapse nga naitabo sa espiritualong kinabuhi ni Judas. Judas opened himself to demonic influence, sealing his faith. Siya na'y nagsilyo sa iyahang maabtan sa iyang kinabuhi, mga igsoon. Iya magyuning himo magyunin niya, dili man ni siya aksidente. It was not an accident nga iyang gibaligya si Christ. In John chapter 13, verse number 27 and verse number 30. Ingon sa 27, and after the sop, Satan entered into him. Then said Jesus unto him, that thou doest, do quickly. Kay bawo na ang Ginoo, mga igsoon. So kani nga verse nagsulti ni nato, we cannot hide anything from God. Amen. Mao na nga sa atong pagpangalagad sa Ginoo, ato lang yun na insaktuhon atong kasing-kasing, mga igsoon. Sa pag-worship nato sa Ginoo, atong klaruhon ang atong kasing-kasing nga in tune ngadto sa Dios. Kay gibasag gyud ta niya. So sa dihang nabasahan si Ginoo nga ang imo kasing-kasing di tinuod ba? Ikaw ra gihapon ang maalaot. Wa man nangita ang Ginoo perfect. Nangita ang Ginoo og honest. Nangita ang Ginoo og willing. Kay siya man ang makapa-perfect sa tao. Dili pwede nga ato sa perfecton sa di pa nato isubmit ang atong kaugalingon sa Ginoo. Wa gyud submission may tabo, mga igsoon. We need to submit first our life to God so that He can make it perfect. Di ba? Balihon man nato usahay. Mao na nga ang nahitabo, maka-insert na hinuon ng yawa. Pagsud sa yawa, mga kaigsuonan, matugutan ka sa Ginoo, si Judas gitugutan sa Ginoo. Well, apil na magyun siya sa plano. Pero gitugutan magud si Ginoo nga mahimo sad nga kanabitang murag willingly ba nga mahimo ni Judas. Unya naangayan na po siya sa iyang kinabuhi ani, mga igsoon, kay iya man jud gibuhat gituyo magyud niya. So muna that thou doest, do quickly. In verse number 30, English Bible, mga kaigsunan, he then, having received the sop, went immediately out, and it was night. Ang pagpalayo sa Ginoo, immediately. Unya, ang pagpalayo sa Ginoo, mga kaigsunan, makahatag sa kinabuhi sa nagpalayo, ug kanabitong dili nindot nga sitwasyon ba? Kanabang, ibutan na to kanang gabi na baya to. So, dili siya convenient ba? Makahatag og kahasol sa kinabuhi na hinuon sa usa ka tawo gani palayo sa Ginoo. So nagpicture ingon ana ba? Kay dili man ni sulagma, mga igsoon, nga gabi gyud siya nakagawas. Di man to angay nga mogawas siya. Kay gabi na gud. Unya nanihapon gud to. Kaway batasan ni biya man. Nagdali-dali pa. Di man sa takaingon hadlok makahugas sa plato. Nagdali-dali siya kay nasakpan siya. Mao na kasagaran sa mga Kristohanon karon sa mga kasimbahanan, pag medyo feeling niya sakpan ako da, upalayo na na. Dili maghinay-hinay. Immediately. Immediately good. Kay di na makaya sa iyahang konsensya. Sama ni Judas, mga igsoon.
His rejection of grace led to possession. The moment of decision became the moment of damnation. Pag-resist niya sa grace, gireject niya ang grasya, mga igsoon, dito naka-insert si Satanas. So, ang iyang pag-decide, wala na. Padung nas kadautan. So, delikado kayo ang mga decision making sa usa ka tawo nga ang iyang kasing-kasing dili na in tune diha sa Ginoo. Mao na ang akong tambag natong tanan, mga igsoon, kung tan-aw nimo murag layo ra kay kas Ginoo, ay sige buhat og desisyon sa kinabuhi. The best thing that you need to do is to make right with God first. Because before you make a decision, you need to have God's wisdom. You need to make sure that it is God's will. Kay perting lisura makahimo tagdi kabubuton sa Ginoo, mga igsoon. Daghan kaayong masayang ang imong panahon, sayang ang imong effort, sayang ang mga collateral damage, sayang, mga igsoon. Di ba? Tanan yun na, finances, relationship, ang kinabuhi sa atong mga anak, damay yun na sila. Ang pinakaluoy nga collateral damage, sila man. Kani mga sayop na to nga mga desisyon sa kinabuhi, tungod kay pataka nagdesisyon nga wala ang Ginoo. Mo na sila mo'y magpasan sa mga sipyat nato. Mo na priting luuya na nila, mga igsoon, kay wala ba gina sila nangayo baan ang mga sayop nga desisyon, kita mao'y nakaingon. Mo na daghan kayo makita nato, mga kaigsonan, daghan kayo mga bata nas kagabhion na nasdan o. Kuyaw kay ni kaning Cordoba, kuyaw na kayo mingaw ni sa una. Pero kanang magtuon ko, maabtan kong kadlawon, maggubat sa daan, maglinabayag butilya. Paglili na ko, uy, mga bata, mali. Kuyaw kayo, napunog. Kanang butilya nga buak ang daan. Gikasap na yung nangasaba na, nanilig sila sa daan, nanilig. Kuyaw na kayo ron. Kung mayong kag mga eskwelahan, dapat lugar man na sa pagkaton. Pero lugar nga mabunog ka, na sa eskwelahan. Di na mahadlok ang mga batanon, mubuhat og krimen. Labi na, nga naa silang utok, di man ta mapriso. Nasamot. Samot. Arang-arang na lang kay gipamuban gamay. Ang dili, ang kanang pwede na makasuhan ba? 15 years old, pwede na makasuhan. 14 below, mo'y dili. May na lang. Pero mga igsoon, 10 anyos pa lang, kamao naman manunggab. Kamao naman mangawat. Kay para sa mga kawatan, the smaller, the better. Di ba? Kay pasuksukon man na ng mga gagmay kayong mga lungag. Perting luuyag yun. So, collateral damage sa mga wrong decision sa mga parents. Kita nga mga Kristohanon, kita dapat maghatag og ehemplo sa katilingban. That we need to show to our children how to live a life that is pleasing in the sight of God. Dapat kita'y mo set og example sa atong panimalay, not living what God says in His book. Nga dapat mauni siya according sa tudlo sa Ginoo, nga mahimo ni siyang pusti sa atong panimalay, mahimo ni siyang guide sa atong kinabuhi. Dapat di adiri nagsunod ta, mga igsoon, dili sa atong feelings, dili sa atong personal nga mga nakatunan diin-diin aning kalibutan na, mga igsoon. Dapat naagyod sa pulong sa Ginoo. Una natong pandayon ang atong kaugalingon before nato mapanday ang atong pamilya. Nasabtan nato, mga igsoon. Kay pagdili na nato buhaton, daghan kaayog liki ang atong kinabuhi nga pwede sudlan sa yawa, mo insert siya. Mao man yang buhaton, mo insert gyud na siya. Ikaw man yag insert, magbutang siya bomba diha.
Unya, wala na dahil, palayo na siya, inigbuto ni mo, wala na. Magkaguliyang ng kinabuhi, mga igsoon. He can control you. Maurigin na iibutang ni mo. Mo-insert na siya, then he can control you. Number 6, convicted but not converted. Na-convicted man siya, but he was not converted. Ang ato isgutan ani, his regret and remorse. Niabot man sa punto siyang kinabuhi nga gabasol siya, paita sa yupas kung hibuwat. Usay-sad, maabot sa atong kinabuhi, mga igsoon, nga moabot ta sa kanang punto ba nga, maghinuktok ta, niya baka amgo ta ba? Kadakong sayop, eh. Pero igor ta diha, wala ta nagbago. Nakaamgo, nakahinuklog, pero wala na usab. Judas felt sorrow, but not saving repentance. Naguol lang siya sa iyahang nahimo. In Matthew 27, 3-4, guol kayo ni nga nakaibaw na ka sa imong sayop, pero wag gihapon ka na usab. 3-4, the Bible says, then Judas, which had betrayed him, when he saw that he was condemned, repented himself, and brought again the 30 pieces of silver to the chief priest and elders. Nakonsensya siya. So ang iyang halin, ang nadawat niya sa high priest, presyo sa pagbaligya niya kang Christ, mga igsoon, iyang giuli. Nakaamgo o nakaamgo? Nakaamgo. Pero nausab? Wala. Wala, mga igsoon. Kay didto man siya ni duol sa pari og nangumpisal. Wala man siya ni adto ni Kristo, ni adto sa Ginoo aron mangayong pasaylo. Pwede man siya gamiton sa Ginoo God para mabaligya lang siya. Pero when he realized that it was wrong, when he reached the point, mga kaigsunan, of realization, nga sayop magyud akong gibuhat, dapat ni adto to siya sa Ginoo. Wa magi siya nahadlok ni adto pari. So dapat di siya mahadlok kung asa si Kristo na himutang aning higayuna. Di ba? Bahala di siya kaduol, musinggit siya, Ginoo, pasaylo ako. Wa pa siya ni adto sa Ginoo, nangumpisal man siya sa pari, pasaylo ako, padre, kay ako nasayop. Ako na ning iuli ang halin. Hastang pari nakasabot nga sayop. Mga igsoon. Tanawhaon sa iyang gisulti, nangumpisal siya in verse 4, saying, I have sinned in that I have betrayed the innocent blood. And they said, what is that to us? See thou to that. Suluhan na dong. So dili ta nagkumpisal dawaton sa pari. Dili ta nagkumpisal dawaton. Nangumpisal si Judas, wag idawat. Silabot na mo na. Suluhan na dong. Ala, pangitag pahagi maka. Way pagampo ihatag namo nimo. Ikaw na isukod-sukod, anak. Tingali, una-una sa pari, mura ni kinatasan. Di na ni, lifetime na ni siya magampo. Di na ni mauman. Wala yun ng hunong. Paita, oy. Muna kasayop niya. Dili man pasabot nga gigamit siya sa Ginoo. Unya, kinahanglan yun siya maimpirno. Naa siya taas kaayo nga panahon para mag-usab. Para usbo niya ang iyang destiny. Pero mga kaigsunan, wala gyud. Dito noon siya, ugwa na lang di siya dito ni adto sa pari.
Didiretso na lang siya sa Ginoo. Unya, iya na lang gihatag sa mga pobre ang halin. Kimo magyud na sa iyang kuan mga pangistorya ba. Ang spikenard bitaw ibaligya unta to aron ihatag sa mga pobre. No, yan na lang unta tong gihatag sa mga kabos iyang nagian. Pero bisan ang mga pari gani wala gidawat ang kwarta. Kay blood money na to. Tanawar sa panghitabo, perting sayo pa gid niya gyud. Naguol siya, naginuklog siya, na-convicted siya, pero wa gyud ni abot sa iyahang pagrepent gyud. Nga na mahatagan pa siya chance nga maluwas siya. Mao ni kapait mga igsoon. Kita kung nakahinuklog ta sa atong sayop, ayaw sa pari adto. Adto kas Ginoo mga igpasaylo, mga igsoon. Di ba? Di ka pwede mo dool nako pastor. Nakasa ko pastor, pasaylo ako pastor. Asa mo ka nakasa, brad? Sa ni mo nako. Ang prinsipyo ana, mga ikagpasaylo sa Ginoo, mga ikagpasaylo sa taong nasad-ani mo. Dili na sayop man ang doktrina mga kaigsunan nga nakasa kadidto ari ka mga pari og pasaylo. Wala na sa Bible in town oy. Adto sa Ginoo diretso. Unya pagkahuman adto sa taong nasad-ani mo, natay mga bersikulo ana nagtudlo mga igsoon. Ask forgiveness. Amen. So, unsa may insights ani? Atong i-internalize mga kaigsunan. His remorse was emotional, not spiritual. He returned the silver, but not to the Savior. Naara gyud diha iyang utok taman. Wala gyud siya ka hinuklog mga igsoon that he needs to go to Jesus and ask forgiveness. Tuaman maumay iyang gibaligya. So he was convicted but not converted. Number 7. Cursed and cut off. Kay kung wala pa ni siya nangumpisal sa pari, niadto pa ni siya kang Kristo, di ni siya matunglo. Pero kay ang iyang sayop, gipunan pa man niya laing sayop mga igsoon. He was cursed and cut off. Ang atong isgutan na ni is his death and destiny. Mismo ang pari mo'y namulong mga igsoon. Judas' end was tragic and prophetic. Tragic kaayo. Di nimo ma-imagine nga usa ka apostoles maghikog. Sa atong panahon gani, di nimo ma-imagine Christian ka to, nganong naghikog man to. Wala man na sa vocabulary sa mga Kristohanon nga maghikog ang usa ka Kristohanon. Kung tinuod na Kristohanon. Di ba? Mas mas makasabot pa ta nga nagpabadlong ang Kristohanon kaysa maghikog. Do you agree with that? Pero kaning maghikog ta, ikaw na naghimo og desisyon nga iya man na sa Ginoo kung kano sa kanya kwaon. So, tragic ang iyang kamatayon. Matthew 27:5. Atong diretsoon. Ingos verse number 5, and he cast down the pieces of silver in the temple and departed and went and ni kaog sili mga igsoon. Hanged himself. Mao ni gikaon niya siling demonyo. Perting hanga. Na demonyohan gyud siya. He hung himself. Siya na ni-decide. Sayop na nga gibaligya niya si Christ. Sayop na nga nangumpisal siya sa pari. Gipunan pa gyud niya sayop nga naghikog siya.
Mao na wa gyud kay hinuklog mga igsoon. Wa gyud siya nausab. Nakaamgo na unta. Enough na unta to muhatod niya didto sa kausaban pero wa man nahitabo. So, dili lang kay kana nga kana bitong nagbuhat siya og simultaneous nga sayop, naghatag pa siya labad sa mga apostoles na bilin. In Acts chapter 1, naglibog sila. Nya wa na ra ba si Kristo nga maoy mo decide ba? So ang ilang gibuhat, nagkastlat sila mga igsoon. Acts chapter 1, 23 to 25. Mora gini naabot nila in town. Verse number 23. And they appointed to Joseph, called Barsabas, who was surnamed Justus, and Matthias. And they prayed and said, Thou, Lord, which knowest the heart of all men, show whither of these two thou hast chosen. Daghan mga Kristohanon karon nga ingon ani ang ilang decision making. Magampo, Lord, asa magyud ani ang akong kanang dayonon? Bintot asa aning duha. Wala oy, kaslat sila oy. Di man ni garantisado mga igsoon nga ang Ginoo mo agree sa imong kaslats. So, in verse number 25, ang ilang reason, that he may take part of this ministry and apostleship from which Judas by transgression fell. Dara ang sakit. That he might go to his own place. His own place. My own version. Kamu na lang isumpay na. Iyang kaugalingong lugar. Perti paita. Kada kong problema ani nila, pero wag yun sila kapaabot po ng mga apostolis. Oy. Iyang ko na sa Ginoong buluhaton. So kung panalitan, nawadag usa. Nalingkamot silang puli. Pero sa gibuhat ni Christ, mga igsoon, nagpili siyag usa. Si Apostol Paul. Wala gyud niya gitagad to si Matthias, mga igsoon. Wala gyud niya gigamit. Napuno sa record dito sa mga apostoles, pero wala napuno sa record dito sa langit kay 12 ra magyud, wag gyud Matthias. Kita ninyo? Walay Matthias. Makita raw niya ninyo. Na? Kasi mo na, text lang. Wag yun, pastor. Panghuam lang og cellphone ni Juan, ni Pedro. Wala'y Matthias dito. Kay, kung na-approve pa to si Matthias, dili na siya mangitag additional 1. 12 raman jud. Si Apostle Paul ang natawag nga ika-12. Og dili na siya traitor. Faithful apostle na siya. Mao na nakalindot. Pero kung wala pa to na hagbong si Judas, ada ko kay possible mga igsoon nga makarecover pa siya. Pero unsaon taman wa magyud niya na napasaran. Wa gyud niya napasaran. So unsa man to iyahang kanang gisulti sa mga apostoles, his own place. His suicide was the final act of despair. Gitawag siya his own place. Muna gingon, my version, my passion, ako ra, wa mo'y labot. So his own place suggests eternal separation. Wag yun taon to siya malangit.
A sobering reminder of the cost of betrayal. Ang nakasayop lang ni Judas nga ni-betray siya before eternal life was offered. Karon daghan na kayo ni-betray ni Christ, malangit ra gihapon. Pero naay husay ana unya inig adto sa langit mga kaigsunan. Ang Ginoo na atong pabuton ana. Di man ta kabut-buot unsaon ka sa Ginoo dito sa langit. Basta one thing for sure, di gyud maayo nga mobetray ta sa Ginoo mga igsoon. Dili gyud maayo nga ibaligya nato siya. Di gyud maayo nga kita mo mahimong Judas karong panahon na. Naay buluhaton gisugo ta, naay instruction, naay provision. Klaro kaayo mga kaigsunan because God has given every churches a man of God to lead God's people. Nga mao'y tagaan sa Ginoo og wisdom og vision. Kay kung tinuod kang tinawag ka sa Ginoo, naagyod kay vision. Before ka ni agree, before ka nga assign sa Ginoo, hatagan ka usa og vision sa Ginoo. Kay unsa may buhaton nimo diha sa simbahan, magpundok lang ta, magwali ta, wa tay direksyon. Mao na kanig simbahan na naan ni direksyon mga igsoon. O ginaot pa nga makasabot mo nga ang simbahan dili ra ni nga magpundok ta, manganta ta, maminaw og mensahe, magbagot-bot, pauli. Dili na mao. Magkat-on ta kay naay sugo ang Ginoo sa matag simbahan according sa talan-aon nga gihatag sa Ginoo sa pastor, isulti na sa pastor sa mga katawhan nga mauni ang gisugo sa Ginoo sa atoa atong buhaton. And together we can accomplish it. Ang provision, iyang problema, buhaton sa nato. Ingon ana mga igsoon. And that is why we cannot compare our church to another church. Kay lahi pud to ang gihatag sa Ginoo dito. Bang-an mo sa Ginoo? Mga igsoon. Kung gibang-an jud ka sa Ginoo, hala, pangita dito kapareha sa imong thumb mark. O pila na population sa tibuok kalibutan? Wala gyud thumb mark nga nagparehas. Walay Irish sa imong mata nga parehas. Walay ga pareha. Ang atong naong usahay magkapareha-pareha. Pero di gyud na siya pareha, kaluha di magi pareha tanan. Naagyud kay imong kaugalingon nga identity. Ingon ana kangilngig ang Ginoo. Ang simbahan pa di niya mahatagan og unique nga mga responsibility to conquer God's creation. Kaya mga ni atong mission good, i-reach out nato mga igsoon ang mga lost. Then it will be God that will give us provision, wisdom, guidance para mabuhat nato. Ang ato lang is to obey His command. Unya tanghaga kay ning obedience mga igsoon. Kay gipaagi man sa Ginoo og tawo. Tawo nga pwede ipakaubos ra sa mga taong naminaw. Naminaw ta igsoon. Kay talagsa ra man kayo na pilion sa Ginoo nga sikat ng daan. Powerful na daan. Hukasan man gyud na sa Ginoo. Dr. Armin G. Salva is a doctor. Gihukasan usa sa Ginoo. Mas grabe og surrender na surrender sa kinabuhi before siya na pastor. Hukasan ba nga para si Kristo gyud mao'y makabuot sa kinabuhi. Ingon ana. Okay, Dr. Gisalba na nahan, gihapoy makamurag mo lockdown. O kani pang mga nagdoktor-doktor lang. Ang uban albularyo. Di ba? Mo na daghan kayo mga
Kristohanon nga dili sila kasunod sa ilang pastor tungod kay naa sila personal reason. Whatever reason is that is from the devil. Kay church is God's design. Kung kinsa man ang mga tao nga gipamili niya nga mahimong kanang mga leader sa iyang buluhaton, ato gyud lang respetuhan mga igsoon. Dili pwede nga atong gamitan sa atong kaugalingong gahom. Kaning gahom na to ba? Power na to, nga naangko na to, gikan sa kalibutan. Labi na ka ng tawgon tag-share dito sa gawas bitaw, atong dadon atong pagka-share sa simbahan. Uy, dili na mada, uy. Bisag unsa ka ka-share dito sa gawas, igabot ni mo diri, mo sirko jud kag mag-share-share, astang pastor, pasiro ni mo sa imo. Kung share man ka dito sa gawas, dito rana, diri, share. Pag-share. Share sa pulong sa Ginoo. Pag-share-share. Mo man nahitabo kasagaran sa mga churches. Dili sila masugo sa pastor kay naanan sila nga sila tigsugo dito sa ilang trabahoan. Hindi pa gyud mo amen diya. Tinuod maguna. Mo na hukason gyud na nimo kinsa ka. When you face God's throne, when you are in the work of the Lord, ang usa na lay mo matter diri, the Lord. Bisag kinsa pa ta, bisag unsa pa naabot na to, bisag unsa pa ka kadato, or bisag unsa pa ka professional, igabot nimo diri, gamitay mo pagka-professional. Dili sa dautan nga pamaagi. Di ba? Pero makita magani nato kanang nay mag-away diha, mabidyuhan mga igsoon. Mas lupig pa man tong mas lupig pa man ang professional sa dili professional. Kaya kinsa ra guna kanang naa sa mga kanang fast food nga mga cashier pero ang mga customer professional kintahay pero grabe kayo mga saba. Wa kailan ako. Kuan ko sa mga iyahang mga credentials, iyaw-yaw sila labot anang nipalit ra magkadiha. Paghilom oy. Hasta mga driver kasab-an wala. Gilamoy sa iyang profesyon. Igabot sa simbahan, hukasan na. Amen. Kay dire usara ang taas, si Kristo ra. Amen. Kitang tanan, arira sa ubos. Pantay-pantay mga kaigsuonan. Walay dato, walay pobre. Hinaot pa, madato tatanan para magamit as Ginoo. Dili kay para mo taas ta kay sa uban. Amen? Naanay Judas, ay na nato puni. Ayaw na puni. Ayaw na pa-insert mga kaigsuonan. So I hope nga ato gyud nga hinumduman nga naay Judas Iscariot nga nibaligya ni Kristo ug naguba ang iyang kinabuhi. Satan was able to destroy his life. Satan was able to destroy his good future. Good magyud unta to ang iyahang ugma. Pero ang problema gitugutan niya nga nasamok sa yawa ang iyang kinabuhi. Diba? Bisan to ng iyang part, ibaligya niya si Christ. Kadakuan ang parts kadaugan. Kay kung wa niya gibaligya, dito mahitabo nga masilutan si Christ o makabayad sa atong sala. Di man to pwede nga si Christ mo ato na dito sa mga pare, o lansang na ko ninyo. Kay bayaran na nako ang sala. Di man, mahadlok ang mga pare, anak. Di sila mahimong proud nga ilang na-crucify ang sinner. Sinner may tawag nila ni Christ. So kinahanglan dili gyud mo surrender. Kinahanglan i-surrender gyud. Mao na gigamit si Judas, pero dili na nato punan mga igsoon. Enough na ni. Wa naman nanginahanglan si Christ ug mo betray niya. Ang gipangita na ni Christ karon sa iyang buluhaton are a good steward. Amen? A faithful servant. A willing heart. Magpatudlo.
ug willing mo tuman. Hinaot pa kita na. Every head bow, every eye closed. Most gracious Heavenly Father, thank you, Lord God, for the message that you have given to us tonight, this afternoon. Salamat kay Lord, kinabuhi ni Judas, bisan pa man, wala gyud siya nakaamgo sa iyang kinabuhi, gyud nga nagrepent gyud siya, ug nadawat niya ang kaluwasan sama sa among nadawat. Apan, naay lesson nga among nakatunan, Lord. And please help us nga ma-apply gyud namo ni sa among kinabuhi, that we will not betray you. Tabangi mi, Lord, dili na mo na kaya kung dili minimo ligunon, because we are human being, weak without you. And I pray, dear God, that you will allow the Holy Spirit to guide us. And please help us, Lord, to submit to the guidance of the Holy Spirit sa amo ang kinabuhi. And thank you so much, O God, nga naay altar call after the message. Please bless your people, dear God, to kneel before you, O Lord, and to pray, asking you, O God, to help them, nga malikay sila ani nga klase nga kinabuhi, nga makabitray sila nimo. Salamat kay Lord nining opportunity. This is for your glory, Lord. In Jesus' name. Amen. Amen.